Pansin nyo ba mga kababayan? Nawala na ngayong nag-iingay na anti-Marcos di gaya nung nakaraang kampanya? Lahat sila mga kababayan, shut up na! Para talagang nakandado ang mga bunganga mga kababayan at itinapon ang susi. O di ba kaya nilunok nitong si Da Junior ang susi nila? Kagaya na lang nitong si Maria Ressa. Grabe ngakak nila ha? Itong Chicken Laureate Nobel Prize Awardee mga kababayan si Maria Ressa. Tahimik lang. Wala na, di ba? Etong ABS-CBN, tahimik lang. Noli de Castro, tahimik lang sa mga Marcos, mga kababayan. Pero pagdating sa mga Duterte at mga kakampi ni Digong, madaldal sila. Etong sina Renato Babalu Reyes, mga kababayan, at mga rallyista, tahimik lang sa mga Marcos, mga kababayan, sa makatuwid. Noong nakaraang SONA, SONA na yan ang presidente ni Marcos ha. Ang inaapak-apakan nila mga kababayan ay ang effigy ni VP Sara Duterte. At yung tuloy na karma. Natusok ang puwet mga kababayan ng isang rallyista. Buti nga sa'yo. Yung mga obispo, tahimik lang mga kababayan. Yung sina Kabaong Reyes, na nagdala pa ng kabaong. Yung mga matrimonyo, yung mga madre na kasama ni Risa Hontiveros, tahimik lang. Yung taga-UP mga kababayan na nagsisigaw-sigaw dati na academic freedom dahil mayroon daw mga pulis sa kanilang paaralan sa UP. Ngayon, tahimik lang na sinugod ang paaralan ni Kibuloy mga kababayan na mula preschool hanggang college hanggang abogasya na mga estudyante hindi nakapasok sa kanilang paaralan dahil pinasok ng mga pulis. Tahimik lang sila. Nasaan na ngayon UP ang inyong sinisigaw na academic freedom? Yung iba't ibang mga mainstream media, tahimik lang. Pati na nga si Lutang Robredo, tahimik lang. Bakit kaya mga kababayan? Isa lang ang dahilan dahil sama-sama silang babangag muli mga kababayan. Sila na ang bagong unit team. Dahil the enemy of my enemy is my friend. Ang mga ito ay galit lahat kay Digong mga kababayan eh. Kaya pinili nila itong si Da Junior na maging kakampi at nilunok nila ang kanilang sinukan na mga kababayan para lang i-pin down ang mga Duterte. Panoorin po natin ang ulat ha. Prof, pansin natin kasi dati nga yung mga maiingay na anti-Marcos, ngayon tahimik na sila. Basically si VP Sara at ilang senador na lang po ang talagang kumbaga ba tumitira kay Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga ginagawa po. Well, alam mo katulad. Wala nang anti-Marcos ngayon mga kababayan na yung mga original. Dahil tayo, hindi naman tayo anti-Marcos dati dahil unit team. Ngayon, wala na. Yung sinabi ko, maraming nagalit kay Duterte, kay former President PRRD. Nagsanib ng puwersa ang Marcos administration, ang dilaw, ang mainstream media. Lahat. Dahil lahat yan kinalawan ni Presidente Duterte. Lahat kalaban ni Digong. Sama-sama silang babangag muli. Pati nga pala mga, mga kababayan na makakaliwa, mga NPA. Si Presidente Duterte parang binayo niya yung political structure Kahit nga ang simbahan ngayon, tahimik. No? Nasaan na si Socrates Villegas? Anti-Marcos yun. Yun si Natagle na grabe ang dadaldal mga kababayan, no? Nawala na. Wala yung interfaith na, wag naman yung ganunin ang KOJC. Wala. Yung matrimonyo mga kababayan, nawala na talaga yun. Original anti-Marcos yun. Yung, ewan lang natin na matrimonyo talagang mukha. Wala ka nakikita ang solidarity from them. Kasi nga, makikita mo na itong administrasyon na ito ay gagamit ng dahas. At gagamit ng kapangyarihan nila para masutil ang demokrasya, para maalis ang freedom of expression. Mag-antay lang sila mga kababayan dahil if ever na magtagumpay itong si Bangag, BBM, tapos matalo nila ang mga Duterte. Wala nang kukontra. Eto namang mga dilaw mga kababayan, sila naman ang magigipit. Gigipitin yan dahil sa mga ugali ng mga dilawang ito mga kababayan ay kasama nito mga loyalistay. Mga traidor yan Sila-sila ang nagtatraidoran. Kita nyo mga kababayan, kapag aatras sa mga Duterte, sabihin ng mga Duterte, bahala na kayo dyan, dito na lang kami sa Davao.
Walang mawawala sa amin. Hindi namin kawalan yung posisyon dyan at iiwan ng mga Duterte, mga kababayan, ang national government. Yung mga dilawan at mga loyalistay, mga kababayan, kasama na ang mga makakaliwang grupo. Sila ang magpapatayan dyan, promise. Mga ugaling traidor yan At para matakot, ang iilan na lamang nagkokomentaryo sa inyo. Tsaka maliban Ngayon, sama silang babangag muli dahil gusto nila ipataob ang mga Duterte. mga nabanggit ba, dagdag pa natin itong CHR na hanggang ngayon Pati sa HR, no? Tahimik lang. talagang pumanig pa talaga dito sa mga pulis even though lantaran na yung police brutality. Pikit mata, mga kababayan, ng si CHR. Bongbong Marcos ay nagsabi na lahat daw na pumasok dyan, walang armas, walang baril, hindi daw nag-tear gas, alam mo yung ganon. Napapatanong tuloy yung mga tao, ano ba itong CHR, nabayaran ba to or takot lang? At tsaka kung takot Both! Siguro, ha? bakit sila matatakot? Sa pangalan pa lang ng kanilang ahensya na Commission on Human Rights. Admar, alam mo kaya natatakot yan? Kasi lahat kumakapit sa posisyon. Itong administrasyon na ito, babalik ulit tayo dun sa chilling effect, no? Kahit ang pag-a-appoint at pag-aalis ng tao, saan ka nakakita, ang daling kasuhan ng mga local government officials na sumali sa maisog, no? Ang daling kasuhan. Pati nga yung mga kababayan, no? Judge na sa taga Davao na nag-issue ng temporary protection order doon sa KOJC. Kakasuhan ni Boying Rimulya kasama ni Bangag. Ang mga local government officials na sa Grabe, tingin nila pambabraso. hindi kakampi sa kanila sa 2025. So makikita mo talaga yung paggamit sa kapangyarihan. Hindi ito nahihiya, hindi ito magkikimpi, no? Ito ay gumagamit ng kapangyarihan na talagang kung kailan... Sana, no, itong mga nahuling ito, na mga taga-KOJC, mga kababayan, sana nakalabas na, no? Sana hindi maulit yung mga panahon ni Marcos Sr., mga kababayan, na ang mga talagang magre-resist. Hindi na nakikita, nawawala, salvage na mga kababayan dati. Yan ang mauulit ngayon, mga kababayan, Itong mga dilawan, Pag wala ng mga Duterte, retreat na, kayo na susunod. At sasabihin namin sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala na kayo. Hampasin kung kailangan tutukan ng baril, kung kailangan questionin. So yung takot lumalabas doon kasi parang tayo, tapos na tayo doon sa era na natatakot Yes. Kasi demokrasya na nga, di ba? Bumalik ang political freedom. Tapos ngayon, bumabalik ang mga Marcos, mga kababayan. Yan ang ginagawa. Tapos itong mga nabiktima dati, mga dilawan, tahimik lang. At lahat tayo, economic na ang pinag-uusapan. Pero, dahil itong ating Dahil nabudol tayo. Bumalik. Pangulo iba ang nais, nagugulat tayo na pwede palang mangyari yan sa 2024. At nakikita natin Muling ibalik. Parang sinayang ng Marcos administration itong ginawa ni former President Duterte na talagang inayos niya yung institusyon ng PNP. Pero ngayon ang nakakapanghinayang talaga, mga kababayan, is yung pinaghirapan ni dating Pangulong Digong na war on drugs, di ba? Di ba ang drug industry ng Pilipinas, mga kababayan, yung mga drogista? Tapos, ang pumalit na Pangulo, sabit sa issue ng droga. Diyos mio, ano pa maaasahan nyo? Kerwin Espinosa nakalabas na. Mga drug lords, nakalaya. sa mga 2 taon pa lang itong mahigit 2 taon pa lang itong si Marcos Jr. ay bumalik yung galit at hindi na ulit para wala nang tiwala yung mga Pilipino ngayon sa kapulisan. Tapos ang mga pulis, mga kababayan, ang kanilang imahe nadadamay na. So ano pong masasabi nyo dito, mga kababayan, na sama-sama na silang babangag muli itong mga dating anti-Marcos? Post your comments below.